Samantala, usapang long holiday pa rin tayo. Isa sa mga pinakadinarayo ng ating mga kababayan kapag may mahabang bakasyon, no? Lalo na po pag ganitong mainit ang panahon ay ang Baguio City. Kaya ngayong umaga, alamin natin ano-ano po ang paghahanda ng tinaguriang City of Pines sa inasahang dagsa ng mga turista na darayo sa kanilang lugar ngayong long holiday. Makakausap natin ng live this morning si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Good morning po, Mayor Magalong, at maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon. Good morning, Bernard. Good morning, Annie. Good morning po sa ating mga viewers at tagapakinig. Opo, Mayor, kumusta po yung mga paghahanda ng ating LGU para po dito sa inasahang dagsa ng mga magbabakasyon dyan po sa Baguio City? Well, meron naman kaming well-crafted na security and safety plan dito na ginagamit namin every time na magkakaroon kami ng malalaking festival. Natatapos lang yung aming Panagbangan Festival. And the same concept of execution, same implementation plan, except na magkakaroon ngayon ng mga deployment ng mga motorist assistance center, ganun din yung aming mga health and emergency, magkakaroon ng redeployment, more police visibility along dito sa mga kalsada, lalo na rito sa Marcos Highway, Nagilian Road at Cannon Road. So yun ang mga pagbabago, but basically halos pareho lang. In fact, mas madali ang implementation ngayon dahil we expect na mas kokonti lang aakyat ngayong Semana Santa. Opo. Ito po ba dahil tumaas ang gasolina kaya inaasahan yung kukunti yung aakyat ngayon sa Baguio, Mayor? Yes, Bernard, kasi nakikita na namin yung trend at nakausap ko rin yung ating Tourism Council, ganun na rin yung ating mga association. Sinabi nila sa akin na maraming cancellation at nakita naman nila yung mga forecast nila. Tataas ng konti. Last week, for the past 3 weeks, 50% ang binaba. 40 to 50% ang occupancy. Pero itong Thursday, aakyat siya. Pero biglang baba ng Saturday ulit. And for the next few weeks, halos mababa na ang hotel reservation. Kaya inaasahan namin na very manageable ang traffic ngayon dito sa siyudad ng Baguio. Kaya ngayon siguro pinakamaganda yung silver lining ngayon. Siguro this is the right time for you to come up to the city of Baguio dahil hindi gaano ma-traffic ngayon at talagang convenient ang mobility rito. Opo, yung saan natatanong ko susunod, Mayor, yung traffic situation dyan sa Baguio, kung advisable bang magdala ng sariling sasakyan dahil isa sa malaking challenge po talaga yung pag nagpunta ka ng Baguio City is yung volume ng sasakyan. Pero dahil sabi nyo nga po, marami ang inaasahan yung mas konti ang akyat. Mas advisable ngayon na umakyat sa Baguio City. Yes, oo. Bernard, mas maganda nga na mag-take na lang ng public transport buses. No? Kausap ko rin yung mga may-ari na malalaking bus companies rito tulad ng Solid North at itong manager ng ating Victory Liner. At talagang nahihirapan din sila when it comes to ridership. Bumaba nga ng around 30%, sabi nila sa akin. Pero mabigat doon, sabi nila, okay lang sir yung ridership. Mabigat sir yung presyo ng diesel. Umakyat na ng as much as 80%, tapos nominal lang yung increase increase ng pamasahe. Kaya sabi nila parang nagpapatakbo kami ng palugi ngayon. Sabi nila, pero tulong na lang sa kababayan natin. Opo. So, Mayor, advisable pa rin na mag-travel pa Baguio kahit public transport. Meron po ba kayong namomonitor, Mayor, na dyan sa Baguio City na mga... Kasi sa ibang lugar, merong mga lumabag sa biglaang pagtaas ng presyo ng mga sasakyan sa mga bus. Diyan po ba may namomonitor kayo, Mayor? Wala naman. Dito, kasi nagkaroon kami ng matinding pag-uusap at meeting sa kanila about 3 weeks ago.
na hindi kami nagkakaroon ng problema sa transport. Pareho, ganun na rin sa mga bus, jeepneys, taxis, hindi kami nagkakaroon ng problema. Very compliant sila lahat at sumusunod sila sa pinag-usapan namin. Ayun. In terms naman po sa seguridad, Mayor, nabanggit nyo kanina na mas dadagdagan nyo yung police visibility. Meron po bang particular kung saan mga lugar kayo mas mahigpit na binabantayan, at kung sakali man po may concern yung ating mga kababayan, paano po ba mas mabilis na maipararating nila sa ating kapulisan o sa LGU yung kanilang mga concern, lalo na kung isang first time na bibisita sa Baguio City? Well, ang patrol namin ngayon, papaigtingan namin sa magkakaroon ng mas added patrols ngayon, both the mobile and foot patrols dito sa Marcos Highway, syempre dito sa Baguio Side, Cannon Road at Nagilian. At ganun din dito sa papunta sa Halsema Highway at yung papunta sa Ambuklao. Yun yung mga lugar na talaga magkakaroon ng increase na patrols purely for assistance. Purely for assistance. Ang maganda rito sa Baguio, meron kami 911. Live yung aming 911 dito. It was established in 2021 dito. Nakakabit yun sa aming Smart City Command Center. Kaya isa kami sa talagang merong very efficient na 911. At basta na-detect niya na tumatawag ka rito sa Baguio, immediately, diretso na kaagad sa aming command center. Ganun din yung Globe, Smart. At alam ko yung dito, anytime soon, may integrate na doon sa aming system. Kaya hindi mo na kailangan mag-memorize ng numero rito. Just call 911. Ayun. So kahit basta ako po ay subscriber ng Globe at Smart, ang dadial ko lang ay 911. Tama po, Mayor? Yes, 911 lang. Oh. Pati dito, 911. Pati dito, ayun. Maganda po yun. Hindi mahirap tandaan. Sa Manila eh. Lastly na po, Mayor, ano po ang ating maibibilin sa mga kababayan nating excited nang umakyat ng Baguio City para ma-expend nila ng masaya kasamang pamilya at mahal sa buhay dyan po sa Baguio City? Nasa inyo po ang pagkakataon. Maraming salamat, Bernard. Unang-una, sa ating po mga kababayan na gusto pong umakyat ng Baguio, mag-ingat lang po kayo sa biyahe, ingat po sa pagdadrive, at konting i-rationalize niyo po yung pag-apak ko doon sa inyong mga pedal dahil napakamahal ng ating gasolina. No? Pinakamaganda ho na dadaanan ng mga private na mga vehicles dito na lang po kayo dumaan sa Cannon Road. Huwag na ho kayong makipagsiksikan ho dyan sa Marcos Highway. Napaka-safe po ng Cannon Road at Nagilian Road. Yan po yung mga gandang lugar na pwede niyong pagdaanan. Another is, ito pong pag-akyat po nyo rito, magdala po kayo ng jacket. Maski umiinit na po yung panahon, relatively malamig pa rin ho dito sa siyudad ng Baguio, lalo na pagdating sa gabi at sa umaga, madaling araw. At isa pa, huwag po kayo maninigarilyo rito sa siyudad ng Baguio. Pinaka-safe lang ho na pwede kayo manigarilyo rito doon po sa inyong mga hotel, sa loob po ng kwarto ninyo o sa loob po ng bahay. Bawal na bawal ho dito at huhulihin ho kayo dito. Pangatlo, sana po maging maayos po kayo sa pag-dispose ng inyong mga basura. Dito sa Baguio, meron po kaming circular economy. Mahigpit po kami pagdating ho sa pag-dispose ng basura. Kung may pong itatapon kahit saan, dalhin nyo na lang po, iuwi nyo. O kaya may mga trash can na po naman po kami dyan sa palipaligid. Doon nyo po itapon ang mga basura. Maraming salamat, Bernard. Aming salamat po, Mayor, na saludo kami sa inyong napakagandang polisiya na yan, na anti-smoking at sa kalinisan. Na talaga naman nakakainis yung di ka naman ninigarilyo, bigla ka makakasagap ng amoy ng usok eh. Maraming salamat po, Mayor, sa inyong pagpapunlak sa aming panyaya, Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City.